Ginagago na tayo sa presyo, binubuwisan pa tayo, tapos ayuda lang ang isasampal sa atin. Hanggang kailan tayo papayag? Mga kababayan, ito ang ayaw pag-usapan ng diretsyo. Kapag gasolina ang tumataas, damay ang pamasahe, bilihin, trabaho at buong kabuhayan ng ordinaryong Pilipino. Pero imbes na galawin ng seryoso ang buwis na nagpapabigat sa langis, ang laging sagot sa atin, ayuda. Ayuda dito, ayuda doon, ayuda na parang utang na loob pa natin. Samantalang ang totoo, hindi naman limos ang kailangan ng tao. Ang kailangan ng tao, ginhawa. Ang kailangan ng tao, bawas pasanin. Ang kailangan ng tao, gobyernong hindi inuuna ang koleksyon kesa mamamayan. At dito dapat mamunat ang bawat Pilipino. Kapag taong bayan na naghihirap, ang sagot nila pansamantala. Kapag kita ng gobyerno ang mababawasan, biglang ang daming dahilan. At linawin natin ito hindi naman galit ang taong bayan sa buwis mismo. Naiintindihan ng tao na kailangan ng tax para umikit ang gobyerno. Kailangan niya para sa serbisyo, kailangan niya para sa infrastruktura, kailangan niya para sa mga programang dapat talagang napapakinabangan ng mamamayan. Pero ang tanong ng tao, nasaan ang buwis na binabayaran niya? Kung ang tax na galing sa pawis ng mamamayan na hindi mo maramdaman sa maayos na serbisyo, sa ginhawa ng buhay, sa abot kayang bilihin, sa maayos na transportasyon, sa disenteng ayuda man lang, natural lang na magtanong ang tao. At mas masakit pa dyan, paano gaganahan ng taong bayan ng maayos kung ang makikita niya ang perang dapat para sa bayan na uuwi lang sa nakawan, korupsyon at kapal ng muka ng mga nasa pwesto? Diyan nag-iiba ang usapan. Hindi na ito simpleng tax, hindi na ito simpleng koleksyon. Ito ay usapang tiwala. Dahil kung ang buwis ay kinuha mo sa tao pero ninakaw mo rin lang, hindi gobyerno ang tawag dyan, sindikato na nakabarong. At wag na natin insultihin ang mga buwaya. Ang buwaya, kapag busog na, tumitigil. Pero itong ilang politiko at opisyal ng gobyerno, parang walang kabusugan. Hindi nga pala walang kabusugan. Walang hiya, walang konsensya, walang preno. Kaya lalong nakakagalit kapag ang taong bayan na ang pinipiga, siya pa ang pinagsasabihang magtiis, habang ang iba sa itaas, walang tigil sa pagkamal ng yaman. Kapag presyo ng langis ang sumisirit, ramdam agad yan sa pamasahe, sa palengke, sa tindahan, sa delivery, sa ulam, sa pang-araw-araw na gastos ng bawat pamilya. Pero sa halip na bawasan ng seryoso ang pasanin, ang ibinibigay sa tao, pantapal. Parang ang gusto nila wag ayusin ang ugat ng problema. Bigyan na lang ng konting ayuda para tumahimik ang tao. At yan ang masakit na katotohanan. Mas gusto nila ang relief na kontrolado nila. Pwede nilang piliin kung sino ang bibigyan, pwede nilang limitahan kung hanggang kailan, pwede nilang ipamukha na parang utang na loob pa rin. Pero ang tunay na kailangan ng bayan, hindi pansamantalang pantapal. Ang kailangan ng bayan, tunay na ginhawa. At dito lang lumilinaw ang problema. Makikita mo na mismo sa direksyon ng mga tinatawag nilang economic managers kung sino ang mas gusto nilang protektahan. Kapag ordinaryong manggagawa ang humihingi ng taas-sahod, biglang ang daming babala. Baka raw maapektuhan ang negosyo, baka raw mahirapan ng employers, baka raw hindi kayanin ng merkado. Pero kapag taong bayan ang nasasaktan sa mahal na langis, sa taas ng bilihin at sa bagsik ng araw-araw na gastusin, ang sagot sa kanila, ayuda lang. Ayuda na pansamantala, ayuda na kontrolado, ayuda na parang sapat na kapalit sa kabuhayang unting-unting kinakain ng taas presyo. Kaya wag tayong magbulag-bulagan. Kapag mas mabilis mong isipin ang kapakanan ng negosyante kaysa sa sikmura ng minimum wage earner, may mali na sa prioridad mo. Kapag mas takot kang maistorbo ang negosyo kaysa sa makita ang ordinaryong pamilya na unting-unting nilulunod sa hirap, malinaw kung kanino ka tunay na kumakampi. At yan ang nakakagigil. Dahil ang minimum wage worker, araw-araw kumakayod para mabuhay. Hindi humihingi ng limos, hindi humihingi ng special treatment. Ang hinihingi lang, disenteng sahod at gobyernong hindi siya iiwan sa gitna ng taas presyo.
Pero anong binabalik sa kanya? Ayuda, pantapal, pansamantala. Samantalang ang tunay na solusyon iniiwasan dahil baka maapektuhan ang mga nasa taas. At habang nangyayari yan, ano ang mensahe sa manggagawa? Magtiis muna, maghintay muna, proseso muna, review muna. Kapag emergency power at ayuda ang bibilis kumilos. Pero kapag sahod, kabuhayan at pagmatagalang ginhawa ng ordinaryong Pilipino ang usapan, biglang mabagal. Diyan dapat magising ang tao. Hindi ito usaping kampi kay ganito o kay ganyan. Hindi ito usapang kulay ng politika. Hindi ito paramihan ng depensa sa paboritong politiko. Ito ay usapang buhay ng Pilipino. Kaya hindi pwedeng magkampi-kampihan na lang tayo na parang basketball team ang gobyerno. Kapag bulag kang pumapalakpak kahit ikaw na ang pinipiga, huwag ka na magtaka kung bakit ikaw pa rin ang lugmok. Kapag ipinagtatanggol mo ang maling polisiya dahil lang sa paborito mo ang nakaupo, huwag ka na magtaka kung bakit ikaw rin ang naiipit. At tandaan natin to tahimik ang Pilipino, mahaba ang pasensya ng Pilipino, habang kaya pang magtiis, magtitiis yan. Habang kaya pang pagkasyahin ang budget, gagawin yan. Habang kaya pang lunukin ang hirap, tatahimik lang yan. Pero wag natin subukan ang taong bayan kapag gutom na ang pamilya. Wag nilang hintayin na ang usapan ay hindi na lang reklamo, kundi kumakalam na sikmura ng mga anak dahil kapag umabot na sa puntong yan, pasensyahan na. Kapag naggalit ang taong bayan, dyan lang magugulat ang gobyerno. Diyan lang nila marirealize na hindi habang buhay kayang taisin ng Pilipino ang panloloko, pagpapabaya at pasanin na ipinapasa sa ordinaryong mamamayan. At bakit nga ba parang hindi nila nararamdaman ang hirap? Dahil hindi naman sila ang araw-araw na nagbibilang kung may sapat pang pamasahe, hindi naman sila ang nag-a-adjust kung kakain pa ba ng maayos o magtitipid na lang. Hindi naman sila ang nanginginig sa taas ng presyo ng bilihin habang maliit ang kinikita. Paano nila mararamdaman ang gutom kung ang mga nasa mataas na pwesto, malalaki ang sahod? Paano nila mararamdaman ang bigat kung ang mga opisyal at mga undersecretary komportable ang buhay? Paano nila ba iintindihan ang kumakalam na sikmura kung hindi naman nila kailangang mamili araw-araw kung alin ang uunahin, pagkain ba o bayarin? Kaya hindi pwedeng sabihin sa taong bayan na magtiis lang ng magtiis. Hindi pwedeng puro pasensya na lang ang hinihingi sa mahirap habang protektado ang nasa taas. Mga kababayan, may panahon para magpasensya, pero may panahon din para maningil. Hindi galit na magwawala, kundi galit na mulat, galit na marunong kubilatis, galit na ipinaglalaban ang karapatan ng bawat Pilipino. Dahil ang gobyerno hindi marunong makinig sa hinaing ng tao. Madalas natututo lang kapag ang taong bayan na mismo ang sumisingil. Kaya ang tanong ngayon, hanggang kailan tayo papayag na ayuda lang ang isasampal sa atin habang tuloy ang pagdurugo ng bulsa ng ordinaryong Pilipino? Hanggang kailan tayo magpapaloko sa sistemang inuuna ang koleksyon kesa mamamayan? At hanggang kailan tayo mananahimik habang tayo na mismo ang pinipiga? Tahimik ang Pilipino, oo. Mapagtiis ang Pilipino, oo. Pero wag na wag niyong akalain na habang buhay ninyong kayang gipitin ang taong bayan ng walang kapalit. Dahil kapag pamilya na ang nagugutom, hindi na yan simpleng reklamo. Singil na yan.